Ito po, breaking news mga kababayan. Share ko lang po sa inyo ang naging pahayag ni Senator Wen Gatchalian. Kaugnay po sa ugong-ugong na balita na meron di umanong ilalabas na warrant of arrest laban kay Senador Marcolita sa araw po ng bukas sa kasong plunder mga kababayan. Okay? At sa tingin ko, hindi lang basta kwento-kwento ito. Talagang meron po itong katotohanan mga kababayan. Mamaya pakinggan niyo po ang pahayag ni Gatchalian. Ito po yung dahilan mga kababayan. Pakinggan po ninyo ang naging pahayag ni Attorney Guanzon mga kababayan. Ito po yung sabi po niya. Grabe ang timing ng Ombudsman at BBM. Ipakukulong si Marcolita bago magsimula ang impeachment trial. O, di ba? Bago magsimula ang impeachment trial, aarestuhin si Senador Marcolita para di makapurma sa impeachment, para walang tinik, para walang harang sa kanilang mga plano. Ganun po yan. Okay? Kaya hindi po ito kwento. Talagang sa Lunes, ilalabas po nila yan mga kababayan sa tingin ko. Okay? Kaya malaking gulo po talaga ito mga kababayan. Yung nakikita po ninyong biglaang rally ng INC, patikim lang po yun. Patikim po yun at babala na hindi po nagbibiro ang INC kung patuloy po ninyong babaluktutin ang batas. O, di ba? Antayin nyo ang the big one. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan si Wen Gatchalian sa kanyang pahayag kaugnay dito sa posibleng warrant of arrest kay Marcolita. Ito po mga kababayan. Ako naman po ito na itanong SP Gatchalian dahil alam naman po natin na formal na pong nasampahan ng plunder charges si Senator Rodante Marcolita. First question po, patungkol po dito, nakausap niyo na ho ba si Senator Marcolita at ano po yung posibleng mangyari? Kasi kung halimbawa maraming bukas lumabas yung warrant of arrest, ano po ang gagawin ninyo, sir? Well, hindi ko pa siya nakakausap dahil meron naman siyang legal remedies pa. Yung pagsampa sa sandigan, yan ay isang korte at pakikinggan. Mabibigyan rin sila ng oportunidad para pasagutin. At kumbaga, parte ito ng proseso. So, yung pagsampa ay unang hakbang pa lang. Pero titignan niya ng korte kung mayroong basehan. At kung mayroong man basehan, ano yung mga susunod na aksyon. Kung maglalabas man ng warrant o baka pwede rin ibasura. Depende yan sa Sandigan Bayan. Opo, pero SP kasi kaya napag-usapan ho namin ni Isa kasi kanina, paano ho yung magiging sistema, halimbawa nga po may lumabas na warrant of arrest, ano po yung of course, supposedly may coordination sa inyo bilang kayo po ang Senate President. Kasi nung ipinaaresto si Senator Jingo Estrada, nandun siya sa Senado, nagkaroon pa ng commotion dahil meron pang mga kondisyon at that time Senate President Alan Peter Cayetano. Diba? Nagsigawan pa sila ni DILG Secretary. So, paano po yun, sir? At saka, halimbawa, lumabas yung warrant of arrest na ongoing yung impeachment trial, isususpend ba ninyo para makababa si Senator Marcolita o pwede siyang arestuhin sa loob ng Senate building, sir? Minfa, ayoko i-preempt yung mangyayari. Unfair naman kay Senator Marcoleta dahil nga nasa korte to at mayroon pang remedies siya. So, hindi naman fair na pag-uusapan natin yan. Pero can we say po na pinaghahandaan po ninyo yung lahat ng possible scenarios? Pinaghahandaan, lahat ng possible scenarios. But I don't want to discuss it in public dahil nga meron naman siyang mga remedies pa na pwedeng ma-avail o pwede pa niyang gamitin. Opo. Pero lahat ng scenarios, pag sinabi natin lahat ng scenarios, kasama na dito yung paghahanda sa mga rallies. Maraming kasi nag-signify na magra-rally, both pro and anti-impeachment. So marami rin nagsisignify na pupunta. At nagpapasalamat ako sa kanila dahil very transparent sila. At nagpaabot sila ng kanilang kahilingan na magkaroon ng rally. Sabi ko, as long as it's orderly, as long as it's hindi magkakagulo, parte yan ng paghihiwatig natin ng ating saloobin. Opo, pero ma-assure nyo po ba na walang magiging epekto, anuman po yung magiging posibleng mangyari kay Senator Marcolita doon po sa pagsasagawa ng impeachment trial? Ang impeachment trial ay tuloy-tuloy yan. In fact, gusto nga natin
mag-umpisa na yan at matapos kaagad. Sa rules natin, very clear na dapat nga halos araw-araw para matapos kaagad. No? So yan naman ang aking direksyon ng mga senator judges natin na matapos kaagad ito. Opo. And then SP, bukas po, papayagan ho ba ang mga parang privilege speeches kagaya ng mga may plenary session kayo? Halimbawa po ay kung mga kunwari si Senator Alan Cayetano gusto niyo magtalumpati o si Senator Marcoleta, pwede ho ba 'yon? Hindi naman to legislative session. This is a impeachment court. So meron tayong tatalakayin at ng mga preliminaries at ang importante dito mag-umpisa yung trial. Gaya ng nasabi natin, ang pinakamahalaga dito mag-umpisa yung trial para malabas at may pakita natin sa taong bayan yung ebidensya at marinig rin yung mga testigo. So yun ang direksyon. No? Ayun. So, para maka-decide. No? Sabi nga sa ating saligang batas, try and decide. At yun, dapat agad-agad matapos yun. So hindi po ito dapat maging lugar para questionin ulit yung inyong Senate presidency, yung election ng Senate Correct, presidency. Kasi Tama. ngayon po, bukas na ulit kayo magkikita-kita since po nung June 3 and Nagkapalitan. June 17 nagkapalitan po, di ba Ng sir? liderato. Yung pagpapalit at yung mga ibang gawain, ginawa natin yun. Senate as a legislative body. So yun yung proseso at konsepto doon. Ito impeachment court. No? So hindi ito ang lugar para pag-usapan ulit yun kahit natapos na, pero kung gusto mag-erase ng ating mga kasamahan, dapat erase yan sa legislative body ng Senate. Opo. Senator, Senate President Gatchalian, paano po si Senator Jinggoy Estrada? Meron bang paabiso na gusto niyang dumalo dito sa impeachment trial? May coordination ba na pwede siyang maging present po sa paglilitis? Si Senator Jinggoy ay suspended at nagkaroon ng resolution ang Sandigan Bayan na i-suspend siya for 90 days. At yan rin ay nakalagay rin sa batas. At yan ay naging precedent rin in the past. No? Doon sa mga nagkaroon ng kaso, ay nasuspend rin sila for 90 days at least. No? So yan naman ay ipinapatupad natin ngayon. Ministerial lang ang function ng Senate pagdating sa suspension. So nakasuspend siya. Ayun, opo. And then sir, dun po sa ipinatawag ninyong All Senators Caucus nung Friday, 10 lang po kayo. Kayo, Senators Ejercito, Lacson, Soto, Zubiri, Ontiveros, Erwin Tulfo, Chis Escudero, at sa minority ay Padilla and Ligarda. Paano ito babasahin, sir? Yung iba ho ba? Well, of course, maliban dun sa mga kasamahan nyo sa majority block, yung bang mga taga-minority, paano po ito babasahin yung hindi nila pagpunta sa caucus? May mga minority rin na nag-reach out sa akin at nagsasabi nga na meron silang mga prior commitment. Yung iba ay may mga importanteng gagawin. So ang sabi ko sa kanila, bibigyan ko na lang sila ng briefing kung ano yung mga napag-usapan. So marami naman nag-reach out at sinabi ko lang na ako na mismo ang magbibigay sila ng briefing sa kanila. Kasama po ba sa nag-reach out na at nag-congratulate na rin ho kaya sa inyo si Senator Alan Cayetano, sir? Personally, wala pa. But dadating rin tayo dyan. Opo. Pero sir, hindi nyo ho ba meron na ho bang assurance na sila ay magko-cooperate o dadalo sa impeachment trial, makikiisa, wala hong boycott, walang hindi sisipot sa impeachment trial, sir? Nung pumunta si Senator Lauren at si Senator Robin, malaking bagay para sa atin. Malaking bagay yung kanilang presensya at malaking bagay para sa akin. At very active ang kanilang participation dun sa All Senator Caucus. So nakikita ko naman na marami ay nag-move on na dito sa issue na ito at marami gusto na rin magtrabaho at marami gusto na rin maumpisan itong impeachment para matapos na nga natin. Ang pinaka-komplikado dito, to be honest about it, Isa and Nifa, ay yung mga ibang gagawin ng Senado ay maantala talaga. At yun ang actually yun ang aking pinakamalaking concern at pinakamalaking kumbaga, pinakamalaking issue na kinakaharap
dahil tinitignan ko yung kalendaryo, meron tayong budget na padating Yeah. by August. Mm. At yung 50 na LEDAC bills na dapat matapos hopefully by end of the year. Tapos may mga investigation pang nakapila, no? Yeah. Tulad yung flood control, yung Tacloban, shooting, at iba pang mga investigation, yung letter of authority ng BIR. So maraming nakapilang mga issue. At yun yung pinaka para sa akin, isa sa pinaka-concern ko dahil sabay-sabay na mangyayari ito. Pero sir, kung halimbawang so ibig sabihin, yung pagpunta po ni na Senator Robin at Senator Loren Legarda, sigurado silang pupunta sa impeachment trial kasi ang importante, sir, di ba, kahit hindi naman kayo maging 23-24, importante may quorum. Tama. Importante may quorum. Oh, No? So, but ako, nakikita ko mag-attend naman ang lahat. No? Kasi nga, parte ito ng ating trabaho at alam rin ng lahat na maganda na present sila para marinig rin nila mismo kung ano yung mga nangyayari at makaparticipate sila sa trial mismo kung gusto nila magtanong sa mga testigo or even sa prosecution and defense. Yan po mga kababayan, abangan na lang po natin sa Lunes ang posibleng mangyayari at magbantay po tayo. Huwag na po tayong pumayag na gagaguhin na naman tayo mga kababayan. Yung gusto po nilang gawin, lahat ay kanilang nagagawa kahit labag po sa batas. Kahit malinaw na binabaluktot ang batas, sige lang, tuloy-tuloy lang po sila para lang masunod ang kanilang kagustuhan, maprotektahan, mapagtakpan ang mga magnanakaw mga kababayan. Okay? Kaya sa Lunes mga kababayan, abang-abang po tayo at tumulong po tayo para puksain ang mga salot at mga piste sa Pilipinas mga kababayan.